Magkano ang sweldo ng PO1, Your Honor? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, siguro may 20,000 po. Noong pong where is it? Noong 2018, nakabili po kayo in cash, Your Honor. Nakabili po kayo in cash dito sa salin na kabibigay nyo lang po sa amin. Nakabili po kayo in cash ng 8,840,000 2018. Ano po yung trabaho nyo, just for the record, before you entered politics? Dati po akong pulis po, Your Honor. Pulis sa Pangasinan, PNP, sir. Dati po sa Karami po, tapos sa Pangasinan. Kailan ho kayo pumasok sa politika, just for the record? 2019 po. 2019. So bago kayo pumasok sa politika, ano yung posisyon nyo sa bilang isang pulis? Until Anong posisyon nyo po? Anong rango nyo? PO1? PO... Apo, PO1 po. PO1. Your Honor, nung pulis po kayo, nag-PO1 po kayo, pumasok kayo sa politika, 2019, you defeated Mr. John Arcinu. Tama po ba? Siya yung kalaban po ninyo. Tapos yung 2022, yung dating kongresista, si Boying Celeste, yung kalaban po ninyo. Is that correct? Opo, Your Honor. Okay. Kailan po kayo nag-start magnegosyo, Your Honor? Naging mayor na po ba kayo? O nung pulis po kayo, nagninegosyo na po kayo? Nung pulis po ako, Your Honor, meron po kaming family business po sa construction ng aking kinakasama, Your Honor. Okay ho. Pero nung naging mayor ho kayo, mas naging business-minded po kayo. Is that correct, Your Honor? Ano po yan, Your Honor? Nung naging mayor po kayo, mas naging business-minded ho kayo. Can I say that correctly? Hindi na po masyado, Your Honor. Hindi masyado. Because nung naging mayor po kayo, I have here with me, nadagdagan ho yung mga negosyo nyo. Nag-start po kayo ng negosyo 2020, another negosyo 2021. Can we show this on slide? And then 2024, nagnegosyo ho kayo. Wala ho lahat yan before kayo naging mayor. Am I correct, Your Honor? Opo, Your Yes. Honor. So, ibig sabihin, mas dumami po yung negosyo nyo talaga nung naging mayor na po kayo. Ayon po dun sa dokumento din na nakuha po natin, nag-request po kayo nung mayor kayo ng authority mula sa Sangguniang Bayan para po umutang ng 500 million pesos sa Land Bank. In fact, mahigpit pong tinutulan ito ng mga taga-Suwal. May mga rally nga po. Pakita natin yung rally nung time na yon, no? May aligasyon po mula sa mga taga-Suwal na pinampondo po ito doon sa mga POGO operations. Ano masasabi niyo dito, Your Honor? Hindi po totoo, Your Honor, na pinampunto po yan sa POGO. Andun po yung mga proyekto po na kung saan po ginamit po yung loan, Your Honor. Nakapagbigay na po ba sa COA ng mga dokumento para ma-verify po ito? Kasi itong inutang nyo po ay lumabas po doon sa first COA audit, lumalabas po doon na walang copy sila ng loan agreement. Yun po yung unang lumabas sa COA audit. And I think in 2021, finally, you were able to give a copy of that loan agreement. Tama po ba yan? Hindi ko po naintindihan. So, mayor ka po, hindi nyo po alam na pinlag kayo ng COA, tapos after 1 year, nag-submit po kayo nitong loan agreement. And finally, sabi ng COA, okay, may loan agreement kayo, pero dun sa 2022 report ng COA, nakalagay po dito, hanggang ngayon, wala po kayong ibinibigay na status ng project. Is that correct, Your Honor? O finally, nakapagbigay na po kayo ng status report? Ang alam ko po, may nabigay na pong report po. Siguro, hingi ang committee ng kopya nitong status report para mapakita po natin na itong inutang ng
bayan ng Sual sa Land Bank na nagkakahalagang 500 million ay may napuntahan at hindi po ito napunta sa Pogo o anumang personal na inyong negosyo. Okay lang po ba makahingi kami ng kopya? Magbibigay po kami, Your Honor, magpo-produce po kami ng copy po kung saan napunta po yung loan na 500 million po, Your Honor. Pakisubmit agad sa komite na Thank you. Your Honor, Mayor Kalugay, nabigyan ho kayo ng top performing LGU for 2022 and 2023. Tama po ba? Nabigyan po kayo ng award. I think ng DILG po ito. Hindi niyo po yun sabihin, hindi niyo alam. Siyempre, pinagmamalaki niyo po ito. Opo, Your Honor. Mayor, sagot ka lang ng tama. Hindi tayo magkakatalo kung tama at katotohanan na yung sasabihin nyo. Anong dahilan? Ba't nakakuha po kayo nitong award na ito? Maayos po yung pagpapatakbo. Maayos. Opo. Sasabi nyo dahil tapat at transparent. Yun po yung nakalagay sa award eh. Opo, Your Honor. So yun yung sinasalamin po ninyo bilang isang mayor at leader ng SWAL. Opo, Your Honor. Okay, bukod pa dyan, binigyan kayo ng DILG ulit ng Seal of Good Financial Housekeeping 2019. Kayo po yung nag-post nito, nakita ko sa post po ninyo. Tama po ba ito? Tama po, Your Honor. Do you take pride of that na transparent kayo at maayos ang pamamalakad po ninyo? Do you take pride? Opo, Your Honor. Bilang isang mayor, sir, masasabi niyo po na transparent at tapat po kayo. Sa paano paparaan niyo po ito pinapakita bilang mayor? May mga programa po ba kayong pinapatupad para dito, Your Honor? Your Honor, marami po kaming programa po sa aming LGU. So, you mean to say, pinupush mo talaga yung transparency, walang tinatago, pinapakita sa mamamayan, especially as a public servant, because public office is a public trust. Do you embrace that, Your Honor? Opo, Your Honor. Thank you. Just a yes or no, that will suffice, Your Honor. Pinag-uusapan lamang din yung transparency, Madam Chair. May we ask the good mayor kung wala po siyang tinatago sa atin at sa mamamayang Pilipino? Your Honor, wala po akong tinatago po sa inyo. Okay. So, ibig sabihin ho ba, willing kayong pumirma ng waiver para malinis mo rin yung pangalan mo kung totoong yung mga pinaparata na may daang milyones ka, may kinuha ka sa bangko, are you willing to sign that waiver, bank waiver, Mayor? Opo, Your Honor. You're willing? Willing po ako. Yeah. Let's put that into the records, Madam Chair, at maraming salamat, Mayor. I salute you. Dito po sa pinakitang mga receipts na binili po ninyo dun sa Majesty Lumber. Kanina si Roderick Carolino, inamin niya na dinideliver niya doon sa iyong lugar. Iyo daw po yun, yung happy whatever compound something. Tinitingnan ko po yung mga resibo. Ito po ay delivery receipts lamang, Mayor. So ibig sabihin po ba nito, merong official receipts po ito? Hindi ko po alam, Your Honor. Kasi kung may- transparent tayo, we wanted accountability. Mr. Roderick Carolino, ito hong delivery receipts na ito, meron po bang official receipts ito? Kapag nag-request po sila, send. So ibig sabihin, hindi ka nagbibigay ng official receipt? Yan lang po yung mga parisibo po na inaano po namin. Pag hindi ka nagbibigay ng official receipt, ibig sabihin, hindi ka nagbabayad ng buwis. Yan lang po yung parang sinasubmit, send. I'm sorry? Yan lang po yung sinasubmit namin sa mga So wala kang binabayarang buwis pag kumikita yung kumpanya mo? agent lang po ako, send ba? Bali, sa office po sila kumukuha ng resibo. So ano ka sa Majesty Lumber and Construction? Sister ko po yung owner. Okay. So, Nirefer ko din po sila sa Majesty para doon po sila mag-order. Tapos ako rin po yung nangunguligta ng payments sa kanila. At saka nagbubook po ng order. para mabilis yung ating pagdinig, Madam Chair, may I just move that we subpoena itong mga official receipts na nakapangalan kay Mayor Alice Go at Mayor Liseldo Calugay. I so move, Madam Chair. So ordered, COMSEC paki-issue yung subpoena do sa STECUM sa mga dokumentong iyon. And as well, the earlier motion, manifestation of Senator Joel
yung status report galing kay Mayor ay isasubmit po sa komite. Maraming salamat. Roderick, bakit mas mura daw sa Majesty Lumber? Kasi dumadayo pa sila guwaping sa Suwal dahil mas mura daw. Bakit kaya mura ang materyales po doon? Wholesale price po, Sen. Wholesaler po sila. Yung mga Mayor Kalugay, yung mga binibili nyo na materyales dito sa Majesty Lumber, dumadaan po ba ito sa bidding? Hindi na po, Your Honor, dahil po yun ay sa private po ginagamit at Your Honor. So wala po kayong binili from the munisipyo to Majesty Lumber? Wala ho? Lahat po yun private lang? Opo, Your Honor, wala po. Very interesting, Madam Chair, no? Kasama siya doon sa namamasyal lang at naisipan nilang dumaan sa PNP chief and they were accommodated doon sa PNP chief's office, no? Let me go to saan po? Yeah. Mayor Kalugay, salamat at pinagbigyan nyo na mag-sign ho kayo ng bank waiver, no? May nakapagsabi po sa atin na kamakailan, nag-withdraw po kayo. In fact, after the hearing, Madam Chair, nag-withdraw kayo ng 350 million at 150 million sa Banco de Oro at Security Bank. Bukod pa po ito dito sa 150 million na nabanggit noong nakaraang hearing, Madam Chair. So, nakaraang hearing, may 150 million na nabanggit. Tapos, after, nakapag-withdraw ng 350 million at 150 million. So, are you still, after you already agreed to sign a bank waiver, are you still denying the fact that you have hundreds of millions of bank accounts, Mayor Kalugay? Hindi po totoo, Your Honor, po yung mga hundreds million po na withdraw po, Your Honor. But do you have hundreds of millions na pag-aari o salapi, Your Honor? Wala po tayong ganyan, Your Honor. Siguro matanong natin yung AMLA if meron silang na-monitor na ganito, no? Attorney Maya-maya Arcon, please habang prepare to answer the habang question, pabababain po Senator Joel. natin yung taga-AMLA. Your Honor, Mayor Kalugay, nung sinabi niyo po kanina na kayo ay PO1 bago kayo pumasok sa politika, magkano ang sweldo ng PO1, Your Honor? Kung hindi po ako nagkakamali, Your Honor, siguro may 20,000 po. Noong pong where is it? Noong 2018, nakabili po kayo in cash, Your Honor. Nakabili po kayo in cash dito sa salin na kabibigay nyo lang po sa amin. Nakabili po kayo in cash ng 8,840,000 2018. Residential lot in Poblacion, Suwal, Pangasinan. Pero ang 2018 na sweldo ng PO1, Your Honors, Madam Chair, is more or less 14,834. May we know, sir, during the time as PO1 na PNP, isa pa lang po ito, no? Isa pa lang na binili po niyo nito. Meron na po kagad kayo na 8,840,000. Is that correct, Your Honor? Opo, Your Honor. Saan galing po yung pinambili po ninyo? Hindi lang po ito sweldo nyo, I'm sure. Opo, Your Honor, at meron po kaming family business po ng aking kapartner po, Your Honor. At pinahiram po sa inyo to, personal sa inyo, Opo, Your ng buong Honor. pamilya. Opo. Anyway, sige po, at we'll ask later yung sa AMLA, no, tungkol po dito. Punta lang ako kay Miss Guo Huaping dahil kanina ko pa ho siya hinahanap pero hindi siya available kanina, but we can understand. Ma'am, kilala niyo po ba itong si Alexander Abrenica?
Yes po, Your Honor. Ano niyo po siya? Municipal Administrator po. Municipal Administrator. Ito rin po yung nakita namin. No? Siya po yung napili nyo, Ms. Gua Huaping, na pumalit bilang presidente ng QJJ Farms matapos mong mag-divest. Is that correct? This is a public record. Sen, regarding po dun sa mga businesses po, I invoke my right against self-incrimination. It's a public record, Madam Chair, na siya po yung pinalit na presidente ng QJJ matapos pong mag-divest si Guo Huaping. Nagtayo rin po kayo ng negosyo, ito pong Sidag Realty Corporation. At kasama nyo din po itong si Alexander Abrenica, is that correct? Bilang isa sa mga incorporator. Madam Chair, Senador, hindi po yun natuloy. Hindi natuloy. Hindi po natuloy. Actually, in fact, cancelled na po yun. So, tinayo pero hindi natuloy at kasama, kung natuloy, siya ay isa sa mga incorporators. Is that correct, Your Honor? Hindi na po siya natuloy at cancel na po yung Kaya nga po, documentation ang po. tanong ko nga po, kung natuloy po ito, siya ay kasama pa rin, kung natuloy. Kasi nandun po yung mga records, incorporator din po siya. Opo, pero hindi po natuloy Bakit po siya yung pinili yung municipal administrator ng Bamban? Gaano siya kalapit at talagang pinagkakatiwalaan niyo po siya kasi pagkakatiwalaan niyo po yung negosyo niyo sa kanya, sabi niya yung QJJ, yan lang talagang bread and butter po ninyo. Madam Chair and Senador, for the question po, I refuse to answer po dahil po may ongoing cases na rin po sa akin sa Valenzuela po, Charter of And he is Corruption. a municipal administrator. Kasama ba sa tungkulin niya na mag-run ng iyong personal negosyo kagaya ng ginawa ni Kat at saka ni G nung nakaraang pagdinig na personal na yung mga nauutos mo sa kanila pero sila ay nakalista bilang empleyado ng munisipyo ng Bamban. Gawain niyo po ba talaga ito? Madam Chair and Senador, I invoke my right against Madam self-incrimination Chair, po. Senator SC pro John, tempore. the question of Senator Villanueva and your supposed answer will not affect your cases. Wala akong relasyon yan. Ang tinatanong lang ni Senator Joel, bakit mo kinuha si, ano yung pangalan niya? Alexander Abrenica bilang iyong administrator at nagpapatakbo ng iyong mga negosyo? That will not affect your cases. Your pending cases. So you have to answer it, Alice. Madam Chair, Senador, for the municipal administrator po, tumulong po siya nung nakaraan na election and doon sa businesses po, I invoke my right against self-incrimination sa mga kaso na po na isampa po sa akin. Hindi, ang tinatanong ng si Senator Joel, bakit mo siya pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo? He's not going into details regarding your businesses. Tinatanong lang, bakit mo siya pinagkakatiwalaan na magpatakbo ng mga negosyo mo outside of you being the mayor of Bamban? Sen, for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination. Again, I am telling you that it will not affect your pending cases before the courts. That's why you have to answer us properly. Sige na. Bakit mo siya pinagkakatiwalaan? For the businesses po, Sen, I refuse to answer po. Alam mo, dapat hindi ko apelyido mo, Alice Sika dapat, Alice Sinungaling. Madam Chair, Gua Huaping, ang tinatanong lang namin, bakit mo siya kinuha? Sabi mo, kinuha mo siya bilang municipal administrator dahil tumulong siya nung halalan. Kaya mo siya kinuha. Pero nung kinuha mo siyang administrator, kinuha mo na din siya na mag-run ng iyong negosyo. So, ang tinatanong lang namin, anong relasyon niyo mo sa kanya? Bakit mo siya sobrang pinagkakatiwalaan? Kamag-anak mo ba siya? Sinagip ka ba niya sa buhay mo? May bumaril sa'yo, hinarang niya yung katawan niya. Ganun mo siya pinagkakatiwalaan buong buhay mo. So, we just wanted to find out.
Kasi, kaya namin tinatanong sa'yo, this is in aid of legislation, we wanted to find out why a chief executive can actually do anything. Parang lahat pwede mong gawin. Si G at si Kat, nagulat dito sa Senado, sa pagdinig, pinapagawa mo na siya ng mga bagay na hindi na para sa munisipyo ng Bamban. And yet, sila ay nasa ka-payroll sa munisipyo ng Bamban. Ito, municipal administrator mo pa. Siya na yung talagang pinaka-representative mo sa buong Bamban. And yet, siyang magmamanage at siyang pumalit sa'yo bilang presidente nitong QJJ. So, we just wanted to understand. Bakit siya? Madam Chair, Senador, regarding kay G tsaka kay Kat po, nung time po na binigyan ko po siya ng instruction, hindi na po sila employee po ng munisipyo. Regarding naman po kay administrator naman po, tumulong po siya nung election at siya yung inupo ko pong municipal administrator po. And for the businesses po, I invoke my right against self-incrimination. Okay, alam mo, isa pang kasinungalingan na binanggit nyo dito. Sheila, kasi, sabi nyo, Sheila, nung una, kayo lang ni Alice, ni G at ni Kat yung pumunta sa trip, no? Yung barkada trip niyo nung Chinese New Year. Tapos, yung sumunod, nadagdag na si Cassie tsaka si Duan Renwu. Ngayon, tinignan namin yung manifesto ulit, binalikan namin, katabi mo nga Alice, Cassie, itong si Alexander Abrenica. Natatandaan mo ba yun? Nung nag-barkada trip kayo sa Taipei para mag-celebrate ng Chinese New Year, Cassie, kilala mo ba si Alexander Abrenica? Hindi po, Mr. Chair. Di mo siya kilala? Hindi po. Hindi mo natatandaan na kasama mo siya at si Duan Renwu at si Sheila at si Alice nung nagkaroon kayo ng barkada trip sa Taipei? Ito yung trip nyo sa Taipei. Hindi po. Sheila, nakalimutan mo rin yan? Pangatlo na to na Opo. nag-iiba-iba yung Kasama po si... Opo, Alex. Opo. Kasama. Opo. Okay. So, sa pangatlong pagkakataon, kasama na. Alice, kasama si Alex Abrenica. Bakit siya kasama dun sa barkada trip ninyo sa Taipei? Para mag-celebrate ng Chinese New Year kasama si Duan Renwu. Doon sa Taipei po na trip po, yes po, after Chinese New Year po yan. Supposedly, mag-ano lang po kami, magsishimenting lang po kami. And initially po, dapat mas marami pa pong mayor's office staff po kasama, however, na-cancelled lang po. Si Duan Renwu naman po, sinama lang po ni Cassie, dahil in-invite po ni Wesley po si Cassie. At hindi ka nagdeklara sa mga biyahe mo sa ibang bansa. Kasi dito sa DILG records, Madam Chair, hindi rin diniklara ni dating Mayor Guo Huaping alias Alice na siya ay babiyahe sa ibang bansa. Bakit hindi mo diniklara ito? At hindi mo rin diniklara noon si Mr. Abrenica na kasama po ninyo. Kasi tinanong namin kayo kung sino-sino kayong magkakasama eh. Ngayon, pangatlong beses, kasama na si Mr. Abrenica. Baka sa ika-4 na beses, iba na ulit. Did you file travel authority? Did you ask for travel authority from DILG? Sen, opo. Lahat po ng pag-alis ko po, nagpa-file po ako sa governor's office po. Wala pong nakalagay dito sa list of foreign travel authority issued by the local DILG, Madam Chair, and I just wanted to show this at in the committee para lang po ipakita natin, no, Madam Chair, and I will wind up because my time is up and I have another hearing outside for the budget of DMW. I just wanted to put into the records, Madam Chair, na naging pogo infested country tayo for quite a while, and it's good that we're now putting an end to this, pero hindi din po ito magwawakas kung hindi natin mapi-figure out kung ilang mga LGUs pa yung mga na tinamaan ng pogo pandemic
at ilang mga officials pa in government ang tumutulong at naging part nitong illegal operation. And I hope and pray that after we culminate the committee hearings here in the Senate, we'll be able to file charges against these erring government officials, and yung rule of law ang manaig at maparusahan sila ng gusto. Maraming salamat, Madam Chair. Thank you for your patience, dear colleagues.